Northern Expose sa eksklosibong expose with Mr. X. Kampanya kontra wabwab at paggamit ng modified muffler para sa motor mahigpit na pinagbabawal sa barangay San Jose, San Jacinto, Pangasinan dahil bukod sa maingay na istorbo pa sa gabi. Sa eksklusibong panayam kay punong barangay Rolly Banda, kanyang ibinahagi ang pagpapatupad ng nasabing ordinansa at kung paano niya napaganda ang kanyang barangay. Sana bawal ang mangwan. Kasi yan palagi nilireklamo ng mga tao. Titingnan natin, Kap, i-rate natin gaano kalaki yung pinagbago ng barangay San Jose ngayon. Siguro kung kukumpara natin ng dati, siguro mga nasa 80% siguro. Ayon kay Kap Banda, naging top priority nila ang pagkakaroon ng barangay hall at rescue vehicle para sa barangay. Kagaya pag may mga nagpag-analysis, na-active namin, kung yung sinutulong namin. Yan yung mga importante sa barangay namin. Yan yung pagkaiba. Kumusta po yung mga proyekto natin pang infrastruktura? Okay lang po naman. Pwedeng may yung una, yung project namin po ay yung canal drainage po. So, okay lang naman. Kaso natapos na po. Kumusta po ang ating programa pagdating sa sanitation at pangangalaga ng ating environment? Yes, ma'am. Kasi meron na yung ready nasa basura po. Basura sa mga sumungan sa kapisirin. Nag-aakong mga basura. Opo. Bali, may programa po ba tayo na tinatawag na waste segregation o basta na lang po kinukuha yung mga basura? Araw-araw namin kinukuha lang sa basta umaga. Lahat ng basura lahat namin. At bukod sa pagpapaigting ng waste segregation, isa ring tinututukan ng Barangay Council ang programang pangkalinisan na kung saan nagkakaroon ng weekly road cleaning sa barangay. Building project namin doon is asphalting almost 500 meters more or less of sitio riverside. Kasi kung dumadaan yung mga traffics, every day may dumadaan, even early in the morning, kasi sila yung gawin. Buhay ng buhay. At kailangan na talagang ma-asphalt yan. Actually, it was approved by the provincial government. Sa engineering, sinugat na po yan. Sana may dinit. Dahil sa amin naman doon, ito wala na ng project na yan. Tapos, our sitio, honeymoon, hindi magpili sumasok yung mga trappings dahil pasisira yung kinita rin dahil. Kaya nanglagay kami ng karantula na tracks doon at kinta na honeymoon doon. Basta yung mensahe ko lang sa mga kabarangay, tulong-tulong na dapat tulungan din ng barangay, nandiyan lahat sana yung pagkakalsa, tulungan din na. Mensahe ko sa mga kabarangayan. Opo. May dapat ba silang sundin na ordinansa na hindi nila nasusunod? Siyempre, lalo-lalo na yung ordinansa, yung reklamo sa amin ngayon yung ordinansa namin na yung aso mo, ang tali mo sa kapay ng aso. Yan ang palaging dinadahin ng mga kabarangay. Ang dapat, pag may aso tayo, tali, sa kapawal magpatay ng aso. Yun ang inaano ko palagi. Pakiusap ng kapitan sa kanyang mga kabarangay na sana makiisa sila at sumunod sa mga ordinansa na pinapatupad gaya na lang ng aso mo itali mo para maging ligtas ang bawat isa at makaiwas sa abala. Para sa Balitang Expose, ako ang inyong Mr. X, RJ Komen, nagbabalita para sa Northern Expose sa eksklosibong expose with Mr. X.